The views and opinions expressed by the hosts and guests do not state or reflect those of the movement. Sa history, marami ang nalilito kung ano ba ang tunay, ano ba ang kwento. Pakinggan natin ang mga dalubhasa. Intindihin ang kasalukuyan sa pag-aaral ng nakaraan. Tayo na't makilahok sa ating talakayan. Ito ang Historyl, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Good evening to our listeners! Welcome na naman sa isang episode ng Historyl, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Ako po muli ang inyong host, si John Kevin Samson, at kasama po muli natin dito sa programa si Sir Jamaico Ignacio. Sir, hello! Mabuhay po sa inyong lahat. Naway makinig tayo ng maayos sa ating podcast. Excited ako para sa ating podcast ngayong araw. Very exciting ang ating topic ngayong araw. Very, very exciting ang ating topic ngayong araw. Salamat po, Sir Jamaico. And, we Filipinos are this is actually one of our topics for today. We Filipinos are known for our hospitality. And this is not only a cultural trait, but actually a historical phenomena. The Philippines has been a safe haven for certain persecuted groups of people such as the Jews in the late 1930s when President Quezon offered them sanctuary amidst the persecution happening in Germany. In our today's episode, we discuss another group of people who found peaceful refuge in our country. And in our commemoration of the 500 years of Christianity in the country, we recall the stories of how our nation was a good Samaritan to people who needed not only our hospitality, but also our compassionate treatment. So tonight, we welcome our guest speaker. He is a high school music teacher, a colleague, and a friend. Vice President of the High School Philippine History Movement, Mr. Remington Regado. Sir Rems, hello! Magandang umaga dyan sa inyo. Dito sa amin. Tama. Oo nga. Yes, so Mr. Regado is... Sir, tell me something about yourself. For the listener, syempre. Ayan. So, nasabi mo na nga, ako isang music teacher. Tapos, at ako ay... Sa ngayon ako'y naka-leave. Pero marahil nagtataka yung mga tao, anong ginagawa ng isang music teacher sa isang history movement? At isa lang yung dahilan ko, dahil ako ay isang supporter ng cause na ito. Kasi hindi pwedeng naghihintay lang tayo ng mga tao. Ang aking sinasabi nga kahit isang taon lang ako dito, basta lang kumbaga spark plug lang ako dito. So I don't mind being at the sa backstage sa darating na panahon. Parang spark plug lang ako ngayon. Yan. Thank you very much for a little bit of introduction, Sir Rems. Actually, we share the same question. No, pwede rin tanungin ng mga tao, anong ginagawa ng isang English teacher sa movement? But that's because we believe in the cause. And if starting out here helps the cause move forward, then we're all up for it. And besides, hindi naman mukhang obvious naman na ako yung nag-e-enjoy sa aking ginagawa, lalo na sa pag-host ng ating podcast para sa High School Philippine History Movement. And it's very nice. It's very nice to listen, to hear from experts about their take, about their opinions, about their discussions on these things. Para lang nakakatuwa rin itong programang ito. At nakakatuwa rin na maging parte ng movement na ito. Gusto ko rin parang bigyan linaw. Sabi, bakit ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga Ruso, tapos music teacher, tapos history. Anong pagkakapare-parehas? So, unang-una, ano pa ba yung isa kong kinaaniban? Ako po pala ay isang Russian Orthodox.
Yan, ako po ay isang Yun. Russian Orthodox. At mamaya ipapaliwanag ko kung ano yung simbahang Orthodox para maliwanagan kayo. Ako ay isang reader. Kung ang kaparehas niyan sa Catholic lector, it's nothing. It's just, pero sa amin kasi ang reader ay talagang ano siya, commitment siya. Parang office siya sa amin. So talagang medyo I take pride on that one. So, Mahalagang posisyon mo pong baga dun sa iyong so simbahan. technically I am representing officially the face of my church sa pagkakataong ito. 'Yon. Oo nga, yun. So actually, nabanggit mo na, no? So just to give our listeners a background, ano ba yung pinagkaiba nung Catholic, sorry, excuse me. Ano ba yung pinagkaiba nung Catholic Church tsaka nung Orthodox Church, no? And moreover, nabanggit mo kasi merong Russian Orthodox, and I'm aware, at least kung tama ang aking pagkakaalam, ang alam ko kasi yung Greek Orthodox. So anong pinagkaiba nung Roman Catholic Church sa Orthodox Church? And Okay. moreover, kung merong Greek and Russian, is that the same? Is that different? So para lang meron tayong background sa ating mga tagapakinig. Okay. So nung unang panahon, isa lang ang simbahan, yung mga first 1,000 years ng history pamula nung si Kristo ay umakyat sa langit sa paniniwala nating mga Kristiyano. Tapos nitong 1054, this is a simplistic explanation of history, but of course meron yung mga nitty-gritty segues yan. Pero ito yung ito yung pinaka generally accepted na history of the Orthodox and the Catholic Church. In 1054, in our perspective, in the Orthodox perspective, when Rome asserted its primacy, its supremacy over all churches around the world, dyan tumanggi yung mga ibang simbahan na sa pangunguna ng Constantinople, which at that time is prevalently Greek. Kaya Greek Orthodox. Because it's not because all of them are Greek. Well, right now, most of them are Greeks. But it's not just because hindi pwede kang maging Pilipino tas Greek Orthodox. Parang Roman Catholic, hindi ka naman Roman, pero Pilipino ka, di ba? Parang gano'n lang. It's because the language was Greek. Now, bakit may Russian Orthodox? Because these Greeks evangelize Russia and all the Slavic nations. Yan, all Slavic nations. So, ito mga Slavic nations na to nagkaroon ng kani-kanilang mga identity. So, meron ngayong Bulgarian Orthodox, Serbian Orthodox, Russian Orthodox medyo kilala kasi una, malaki ang Russia. At sa datos ngayon, Russian Orthodox ang pinakamalaki ang parang kumbaga sa pie chart siya yung pinakamalaki ang hati. Population-wise. Population-wise. So yun lang. So nagkahiwalay siya, hindi ko na paliliwanag kung bakit nagkahiwalay ang Katoliko at ang Russian Orthodox. Mahalaga ang Orthodox Church at ang Katoliko, mahalaga lang na alam ng mga tao merong punto na merong kahiwalay. Meron punto na naghiwalay ang simbahan sa kasaysayan. At yung kahati na yon, kami yon. Yan. At ito hindi ko minsan yung mga kababayan nating Katoliko medyo hindi nila kilala ang Orthodox Church. Pero mamaya makikita niyo kung bakit mahalaga na binanggit muna natin kung ano yung Orthodox Church sa ating pag-uusapan ngayon. Okay? Pero may mga rights na, di ba? They have common rights and common tradition. Nagkaiwalay lang on some details. Yeah, may mga pagkakaiba lang sa traditions, may mga, pero makikita niyo may mga halos pagkakaparehas na paniniwala. Pero of course, we leave it to the theologians, yung mga nag-aaral ng theology, kung for them to say kung ano ba talaga yung how far have we gone
far away from each other, yung mga ganun. Pero this is not the avenue, I guess, to discuss that. All I want to say is uh, there merong isang relihiyon na nagsasabi na dati kasama ang Katoliko, magkasama Katoliko at Orthodox. Yeah. Yes, so thank you. So at least alam na ng mga listeners natin na there is an existing Orthodox church na hindi sila magugulat na oy oo nga no magkaiba pala 'yon. And historically it happened, nangyari siya. It's truth or history, global history actually. And we recognize of course that both faiths are legitimate, 'di ba? So, yun. Bakit nga ba napaka-importanting na itanong ko to? It's actually more related to our next question. So, or to our next point of discussion. In the 1950s, no, I believe there were Russian refugees here in the Philippines. My question generally is, why did they flee here? And how was our government able to arrange their coming here? Ano ba itong, I mean, are these ano bang grupo itong mga Russians na to? Ba't sila umalis sa Russia? And bakit sila dito nagpunta sa Pilipinas, no? So okay. So una, gusto kong linawin sa mga tao na hindi relihiyon ang dahilan kung bakit sila umalis ng Russia o bakit sila pinaalis ng Russia. Okay, let's look back. The Bolshevik revolution am I correct? Bolshevik, right? Happened in the year 1918 nung pabagsakin nila ang Tsar nitong sina Lenin. Okay. So nagwagi ang mga komunista sa Russia at doon nagsimula yung Soviet government. So itong mga Russians na kumbaga mga militar ng Tsar, mga patriots, mga naniniwala na yung Russia na nakuha ng mga komunista ay hindi na yung Russia nila. So these are very, very patriotic Russians who fled east. I think it's east. Kasi in China, east, no? Eastward. Doon sila nag-retreat. At doon sila nagsama-sama. Hoping one day that Russia will be returned to the Russia that they have known. So, ang nangyari, dito sila napaatras sa bandang Shanghai, China. Shanghai, China. At it is worth noting that Shanghai during that time is parang ano yan, parang international city. Parang international city yan. Marami diyang mga Westerners kasi maraming negosyo diyan. Marami ring nag-migrate na mga hindi lang mga Russians. So itong mga Russians na umatras papuntang China, they are very comfortable living in Shanghai because it's a cosmopolitan area. So para siyang New York kumbaga. Oo, parang New York, tama. Diyan nag-flee parang kumbaga for the British to the United States, parang gano'n, di ba? Yeah, gano'n. So they stayed there. So 1918 yan. Of course, it did not happen in just one day or ano. Siyempre yan, yung mga paisa-isa nagpunta doon hanggang sa nagkaroon sila ng mga Russian towns diyan, Russian community, nagkaroon sila ng mga simbahan doon. Yan. So, pero ito naman, dahil tumatakas sila sa mga komunista, after some years, ang mga Chino naman ang na yumakap sa ideolohiyang komunismo at ang isang parang karakteristik ng komunistang China is yung pagsugpo ng kultura. Sorry. Am I correct, Jamaico? Am I using the right terms? Pagsugpo ng kultura? Kumbaga, ang tawag nila dyan, nag-culminate yan sa Cultural Revolution. Basta anything that's ancient, anything that is Western,
and anything that is non-communist in nature, kailangan tanggalin sa buhay ng Maoist China. So, sugpuin talaga or expunge, kumbaga. You expunge the non-communist culture. Dahil kahit sarili nilang kultura, yung mga Confucian ideologies nila, tinanggal nila. Talagang ang niyakap nila lang ay itong Maoism. Maoismo. Yun. So, kahit hanggang ngayon, yun yung dala-dala nila eh. Kaya kung minsan para maintindihan mo mga Chino, kailangan maintindihan mo tong pinagdaanan nila. Bakit ganun sila mag-isip? Kasi ganun sila tinuruan. Ang komunismo, ito yung totoo. Parang mas mahal. Ito talaga yung buhay ng tao, komunismo. Tinataw sa kanila yun eh. So even religion was removed in China. Yun yung unang-unang talagang tinanggal sa China. Okay. So dahil itong mga Russians na ito ay mga devout Orthodox, at saka syempre Russian sila, Westerner sila technically. So their lives are in danger. Their lives are in danger. So they fled. They fled. Pero ang problema, nobody wanted to take them. Okay, bakit ano yung problema? Bakit yan to? So they are now considered refugees. Now, they cannot fly to these members of the International Refugee Organization. So, ito yung sa pagbabasa ko, ito yung mga ilan sa mga members yan. Mga Canada, Australia, US, Belgium. Pero ang parang halos marami sa kanila sa US nagpunta eh. Pero bakit hindi sila matanggap ng US? Kasi ang US, on the US side, the US Displaced Person Act, medyo outdated. Bakit? Ang nakalagay kasi doon sa act na yon, they cannot accept people whose country are unfriendly to the US. Or unfriendly to the US. Pero itong mga Russians na ito, hindi sila yung Russians ng Soviet Russia. Oo, tama. Ano na sila, parang parang hiwalay na sila eh. Pero dahil wala sila refugees of White Russia. Of White Russia. So sa mata ng batas ng Amerika, sila ay Russian. Nung panahon na yon, ang US at Russia ay hindi na magandang relasyon. Kahit itong mga Russians na ito ay sila rin yung mga lumaban sa communist Russia nung panahon na yon. So ito yung problema nila. So habang naghihintay sila, ang tumanggap sa kanila ay ding 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 Pilipinas. Sa pamumuno ni President Quirino. Yan. Dahil si President Quirino ay niyakap niya parang dahil wala namang problema sa kanyang parang sa batas ng Pilipinas wala namang masasagasaan, tinanggap niya. Pero ang problema, ang Pilipinas, dahil ito ay 1949, tandaan natin, it's just 4 years after the war. We are also trying to rebuild ourselves. Pero kahit gano'n, tinanggap nila. Pero ang inoffer niyang lugar ay yung dating airfield ng mga Amerikano sa Tubabaw. Sa Samar, Gian. Kung matatandaan ng mga kababayan natin, ito yung dito naglandfall yung Yolanda. Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit mahalaga na ito ay daanan ng bagyo. Sasabihin ko sa inyo kung bakit may kwento ko doon. I-remind nyo kung nakalimutan ko. Sige. So, okay. So, yun. So, lahat sila doon dinala sa Gian, sa Tubabaw. At doon sila nagstay from 1949 to 1951. Bakit ang tagal? Kasi ito ngayon yung ginawa ng mga Ruso. Yung mga pinuno nila, yung mga tumindig na pinuno nila. Isa na dyan ay yung santo namin. Na si Saint John Maximovich. Kung pupunta kayo sa California,
pupunta kayo sa California, meron siyang simbahan doon sa San Francisco. Hanapin nyo lang Holy Virgin Cathedral. Kahit i-google lang nila mga kababayan natin, yung mga kababayan natin sa Amerika kung may nakikinig. Holy Virgin Cathedral, yung santo na nakalibing sa simbahan na yon, kahit hindi siya Katoliko, siya ay nakaapak sa bansang Pilipinas at tumira siya doon. Yon. Bakit siya mahalaga? Not just in the church, in our church, pero dahil isa siya sa mga tumindig na pinuno ng mga 6,000 na Russians na ito. 6,000 to nakalimutan kong sabihin kanina. 6,000. At siya ay lumipad pumunta siya ng US at doon siya nagmakaawa sa Kongreso na tanggapin sila. So at doon siya talaga ang kwento pa, siya ay naupo talaga. Biruin mo isang obispo, isang kagalang-galang na taong may pinag-aralan, naupo siya sa mga hagdan ng Kongreso ng US para hintayin na may makinig sa kanya at may nakapansin sa kanya. At doon sinimulan na ng US na repasuhin yung kanilang Displaced Persons Act. Kaya noong 1951, nagsimula na silang tanggapin ng US. At hindi lang naman sa US nagpunta yung iba. Meron ding nakapunta ng France, nakapunta ng Australia, may nakapunta ng Germany. Pero marami sa kanila sa US nakapunta. Kasama na dyan si Saint John Maximovich. Yan. So, in 1951, all those Russians here in the Philippines, they all went to the United States or may mga naiwan naman dito? Ang alam ko, lahat sila lumipad sa iba't ibang bansa. Okay. So kumbaga, they stayed in the Philippines until 1951, and then when they were granted the refuge to the United States and other countries, lumipad rin sila, pumunta rin sila sa mga bansang iyon. Pumunta sila sa mga bansang yun. So yun yung kung bakit, yan yung sinasabi ko kung bakit kailangan makilala nyo yung Orthodox Church para makilala nyo kung sino si Saint John Maximovich. Ang isa pang tawag sa kanya ay si Saint John of Shanghai and San Francisco because he was the bishop of the Russians when they were in Shanghai, and then when they fled to San Francisco, many of them went to San Francisco and they built a church there. So yun. Alright. So very interesting yung naging pakikipagsapalaran nitong mga white Russians. And by white Russians, I assume, aside from skin color, kasi to differentiate them from communist Russia, then ang associated color ay red, diba? Kasi I assume dahil sa klima ng kanilang bansa, lahat sila maputi. Diba? So, I mean, marami sa. So, hindi ito dahil sa we of course we condone any racial ang paliwanag sa akin ng professor so dati, parang white represents the monarchy, the Tsar, while the red represents the communist cause of Vladimir Lenin. Okay, so that's a good explanation. Yung mga naiiwan, mga Red Russians. It's not a race thing, it's more of their political delineation. Parang sa Pilipinas, may pula, may dilaw. For some reasons, di ba? Which is weird kasi lahat tayo kayumanggi. Di ba? Lahat tayo kayumanggi. Walang pula, walang dilaw. Kayumanggi. Pilipino. Okay. So, very fascinating, no? Especially the story about Saint John. Yun nga lang nabanggit mo kanina. So balikan ko yung mukhang meron kang fun fact about that. It was a former US base, yung Tubabao, Samar. Doon muna dinala yung mga Russians ni President Quirino. And then you mentioned about ito'y daanan ng bagyo. Actually, Yolanda struck that place a few years ago, no? Bakit? What would be the significance? Bakit doon sila dinala? And bakit doon nakatayo yung army base in the first place kung ito'y daanan pala ng bagyo?
una, hindi ko masasagot kung bakit doon tinayo ng US yung Okay. kanilang army. It's probably because it's the one near facing Pacific Ocean. That's just my guess. I don't know. Kasi Correct, tama Probably. naman. kasi 'di ba yung Balisin, 'di ba, parang US airfield din 'yun. Tama ba? Pag Guam na yun eh. Malapit na geographical pag Guam. So meaning, yun na yung pinaka-next US base. Strategically, yun na yung pinaka-logical. Yun nga lang, daanan nga siya ng bagyo. Yun yung downside. So, 'yun. Bakit ko sinabing mahalaga? Kasi ang kwento ng mga tao, when Saint John was there in Tubabao, he would bless all four corners, or four sides, corners. It's a manner of speaking. All four corners of the camp, and to protect the people from typhoons. So habang nandun siya, walang typhoon. Pero may narinig ako, may nabasa ako na may isang pagkakataon na nakaranas sila ng malakas na typhoon. At itong mga Russians hindi to sanay sa bagyo. So talagang hinahawakan daw nila yung mga tents nila and something like that. Pero nothing big or nothing strong came during Saint John's time. That's why even as Orthodox, we believe that Saint John was really a holy man ng panahon na yon. So bakit dun siya dinala ni President Quirino? Kasi una, ito yung para sa tingin ito yung meron tayo. At saka ito yung parang ito yung sa tingin niya ay maayos na pwedeng paglagyan sa mga Ruso. Pero may mga kwento ang mga Ruso dito, nagsasabi sila na nung nandun sila, talagang namuhay sila parang komunidad. Tandaan ninyo, itong mga Ruso, mga taong may pinag-aralan to, may mga engineer, doktor, mga mekaniko. So they really had tasks within the camp. So para silang small colony doon. And these are 6,000 people. Imagine that. Yung mga estudyante natin, ano ba yung population natin? 2,000. Yan, parang ang dami na. 2,000. 2,000. So parang triplihin mo yun. Parang that's very hard to manage. Even it's very hard to manage. Tapos may mga bata ka pa, matatanda. So nagkaroon sila doon ng mga eskwelahan. Eskwelahan yung talagang eskwelahan. May school year sila. May graduation sila sa dulo. So they tried to live normal lives. And they had jobs. They had jobs na sa labas ng camp. Lumabas sila ng camp. Like for example, may mga musicians sa kanila, nagturo sila ng piano sa mga residente ng Giyan. Sa mga Pilipino. So may mga naturuan sila doon. At ang sabi nga nila, parang 5 piso kada isang oras. Tapos itong mga Russians, para lang makatikim sila ng masarap na pagkain, iipunin nila yung pera nila. Bibili sila ng karne sa palengke. Para naman meron silang karne siguro once a week. Kasi kahit itong mga refugees na to, meron naman silang rasyon ng pagkain mula sa pamahalaan. Hindi naman sila pinabayaan. Pero syempre, dahil tayo ay bumabangon pa rin lang, at marami din sa pondo ang binigay sa atin sa panahon na yan ay galing din sa US. So parang na yun, second hand na nabigay na sa kanila. Kasi syempre we are also rising up from warfare. Kasi even when, if I'm not mistaken, even when the war ended in 1945, it did not end for us in 1945. No? If I'm right, please correct me if I'm wrong. No? Parang after a few years pa, 47, kasi yung mga Japanese nandito pa sa Pilipinas nung time na yan. The reconstruction for Manila took up until 1950s kaya matagal-tagal talaga siya. Tapos meron pagkakataon na syempre binisita sila ni President Quirino at ang sabi ni President Quirino, tanggalin lahat ng mga fences sa lugar na ito. We want the Russians to feel that this is also their home. So talagang makikita yung mga footage doon, nagsuswimming sila. Talagang it's parang
sabi nga ng mga, yung mga nabubuhay ngayon, medyo matanda na eh. Pero yung, sabi nila, nung panahon na yun, parang ano lang siya, it's just a holiday for them. They It's don't just a holiday. they don't have the they don't feel the need to run away anymore, no? Yes. They are here. They're safe in the Philippines. And talaga nga namang very hospitable, no? Even our heads of states would make such requests na they have to feel na they are at home in the Philippines. And talaga naman, I believe not only the Russians, in general, many foreigners feel that they are welcome in the Philippines. And it is proven and tested that the hospitality of the Filipinos is really something to behold. Oh, Alright. kasi ang duda ko dito para hindi ma-feel ng mga Russians yung kasi 'di ba sa Russia nagkaroon ng yung mga gulags, yung mga concentration camps para hindi nila ma-feel. Parang siguro paniisip nila ano ba 'yan? Wala nga kami sa Russia pero malaya nga kami mula sa komunismo pero feeling kasi concentration. Traumatic nga naman yung mga concentration camps. I mean, we have World War stories about that na talagang doon pinadadala yung mga parang correctional facility nga eh, 'di ba? They need to concentrate. So, yes, siguro one way, no, psychologically, dapat nga tanggalin yung pagiging kampo nung lugar. Kasi pag kampo para ka pa rin nakakulong eh, 'di ba? So, maganda 'yan, tama. And that's a very good show of the Filipino hospitality. At sa pagbabalik po ng ating programa, tutuloy po natin ang ating napakaganda at napaka-interesanting diskusyonan tungkol sa kasaysayan ng mga White Russians sa ating bansa. Pero sa ngayon, babalik po tayo magkatapos ng ilang paalala. Welcome back sa ating mga tagapakinig. Ito po muli ang Historyal, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Ako po muli, si John Kevin Samson, ang inyong host. At again, kasama natin si Sir Jamaico Ignacio and si Sir Remington Regado sa ating discussion. Hello mga sirs, kumusta na kayo? Magandang gabi ulit. Magandang gabi sa kanila, magandang umaga sa atin, no? So, kanina nga pinag-uusapan natin yung mga refugees, yung mga Russian refugees dito sa ating bansa noong 1949. Nabanggit din natin si St. John Maximovich and one of the yung parang nakalibing siya dun sa Holy Virgin Cathedral sa San Francisco, and he's one of the leaders of the 6,000 Russians who found sanctuary in our country, and they were sent to Tubabao in Gian, Samar. Although, yun nga 1949 sila dumating, and in our conversation earlier, prior to coming to the Philippines, in 1918, they fled to Shanghai, to China, no? Kasi the Soviet government took over in Russia. Yun nga, kumbaga, these Russians, they're loyal to the Russian monarchy then. Kaya umalis sila dun sa Russia when it's become Soviet communist, and they fled to China. 1918. I just realized 1918 to 1949. Napakahabang panahon pala nun, no? Before the Maoist revolution happened. So, ano kaya yung, kumbaga, in between that time, what's going on, and most probably how did the Russians feel when again the very reason they fled from Russia
has apparently followed them to China. So, di ba, parang it's a turmoil, talagang and most probably mas dumami na sila niyan kasi from 1980 sabi natin konti lang yung pumunta ng China, and then of course dumami sila, nagkaroon ng mga anak, nakapag-establish ng pamilya. That's a long time, eh. Diba? That's a long time. A boy or a girl born in 1918 in Shanghai in the Russian community would have been what? 30 years old by the time they would have fled. So, kumusta kaya nung mga panahon na yun? So yes, tama yung observation mo. So since 1918, so parang they regrouped in Shanghai, and I would like to point out bakit Shanghai ulit kasi this was the business center of China before the communist China. So ito yung parang New York nga ng China. At ito nga yung isa sa mga sentimiento nila na parang takbo sila ng takbo, parang they started to settle in Shanghai, in China, and they have to be uprooted again. Even para sa isang tao, parang mahirap talaga yun. And siguro kung tayo kahit tayo lamang tatlo, this could be a very depressing experience na parang anong magiging buhay ng anak ko? Parang at ito nga yung nila. Dito ka matutuwa sa kanila. Meron silang talagang buhay na buhay yung pag-asa sa kanila. At paano nila ito napagtagumpayan? Kasi nga, dito sa Tubabaw, na pinakita nila, kaya nilang magkaisa, mabuhay para sa kapwa, sa mga buhay sa kapwa nila. So, I think that's part of the common patriotism that's an offshoot, parang anak nung patriotism nila, yung pagiging makabayan nila, nanganak ng pagiging pagkalinga sa kapwa nila. So kaya nila na-endure itong life nila, because even me, that could be a very could be exciting for someone. but for some people who wanted a stable life, this is not the life that they would want to, especially going to a jungle in Tubabaw na walang kasiguraduhan, dito na ba tayo o kailangan pa ba, saan ba tayo pupunta, may tatanggap ba sa atin? So yun yung mga tatang bumuhay sa kanila yung pag-asa. So yun. And especially initially hindi nga nila pinlanong pumunta sa Pilipinas. Initially they had other plans, they had other escape plans, and it's depressing enough na they're going to run away again. What more kung may mga bansa na nire-reject sila sa pagtakas, no? It's as if one would really feel that you're stuck. One would really feel that you're stuck, especially siguro yung mga nagpunta doon noong 1918 na adults na sila, di ba? Parang it is a challenging grip to their faith na ano ba to? Para bang kumbaga sinundan tayo nung tinakasan natin, lilipat na naman tayo. And it's good that they found refuge in the Philippines. In fact, at the moment, no, siguro, syempre hindi na ito nakikita ng ating mga tagapakinig. And meron lang kaming tinitignan dito na Rappler article published in 2015 na may mga pictures yung mga Russians na andito sa Pilipinas. And I think this is sponsored by the Quirino Foundation. So, Guro to Pangulo, one teacher's journey to greatness. Kasi if we remember, President Quirino was the president who allowed the Russians to be in our country for those times. So now talking about the Russians, so syempre noon there is great turmoil in China, so nagkaroon ng revolution. And the United States is, kumbaga di nga sila tinanggap because of their
of their yung batas pa nila noon, no? And the Philippines is also rising from the war, from the World War. So, what do you think had been the effects of allowing the Russians to take sanctuary here in the Philippines in terms of our foreign relations then? And meron bang epekto rin ito sa ating foreign relations now? Sa tingin ko walang masyadong naging epekto to sa mga diplomatic relations natin. Pero ito yung ang isang matingkad na makikita mo dito is how tight the relations of the Philippines and the US during these times. Kasi talagang ito yung parang ito yung direct kumbaga may mga options sila pero ito yung direct options ng mga Russians kasi ito yung madaling access during this time. Kasi parang nag-iisip sila saan tayo pupunta? US. Parang yun agad yung spark sa isip nila. Dito mo makikita na during this time we still have good relationships, very very strong relationship with the US during this time. At I'm not saying that kailangan tayo yung parang nakadikit tayo sa US lagi pero dependent hindi tayo lang dependent pero sabi ko nga lagi ko to sinasabi sa mga speech ko sa mga maunawaan mo lang sarili mo kung matatanggap mo kung ano yung nakaraan mo. Maunawaan mo yung pagka-Pilipino mo kung maunawaan mo kung sino yung mga Kastila, ang mga Amerikano, mga Hapon, and you don't reject even if they're bad. Well, of course, you learn from the mistakes, but we have this longing as a Filipino to really have a pure Filipino identity. Pero ang pagiging Filipino talaga is yung pagiging natin yung kaya nating tanggapin lahat tapos aangkinin natin, gagawa tayo ng sarili natin. Lumalabas yan halimbawa sa mga sa cuisine natin lumalabas yan di ba? Well, what can you say about Filipino cuisine? Sabihin nila adobo o sinigang, pero kung minsan meron tayong sariling spaghetti. Na kapag tinikman ng isang Italiano, hindi naman yan spaghetti nila di ba? Parang Chorizo de Bilbao, wala naman talagang chorizo de Bilbao sa Espanya. Meron tayong yung mga musika natin, mga galing to sa Western influence pero nilagyan natin ng mga indigenous elements natin. So para sa akin the real Filipino identity is being a sponge and then making it your own, rearranging it and showing to the others, this is who I am. Kaya madali sa atin maka-adapt sa ibang lugar. Yan. Okay. So, thank you, Sir Rems, for sharing those things about the White Russians who fled or who took refuge in our country back in the late 1940s. Sa ngayon ba meron concerning the Russian Orthodox who are still currently in the Philippines, meron pa naman tayong mga Russian Orthodox. Meron ba silang mga humanitarian activities that you know of? Sa ngayon, maliit ang representation ng Russian Orthodox sa Pilipinas. I am siguro mahalaga ipaliwanag ko. Ako ay kabahagi ng Russian Orthodox na umalis sa Russia. So ito yung mga for 100 years or more, they have no contact with the Russian Orthodox inside Russia who are suffering under the Soviet regime. So noon lamang 2000 recently lang, I don't want to say a date, I might be wrong, but it's just recently the year 2007. I can be wrong, I have to check it again. But dito lang nag-unite ulit yung mosque Orthodox sa Russia tsaka Orthodox sa Ibayong Dagat. Doon ako kasama sa taga Ibayong Dagat. So sa Pilipinas,
ang representation ng Russian Orthodox ay itong Russian Orthodox Church outside Russia, where I belong, and the Mhm. Russian Orthodox Church who are from Russia itself. But these two in our term synods kung tawagin, these two groups are working together for the humanitarian and of course in the care for the spiritual welfare of the people. Like nitong magkaroon ng itong unang bugso ng pandemya, nagpadala sila through the church ng mga tulong mula sa Russia through sa mga Mhm. ayuda, yung mga Ayun, yung mga mga yun. bigas, mga ganyan. Mm. So, thank you very much for our discussion. So, Sir Rems, kung meron kang mga huling mensahe, huling paalala or wrap-up points, meron ka pa bang gustong sabihin? So, ang talagang siguro pinaka-take away ng discussion na ito, yung pagiging talagang hospitable natin. Parang bata pa tayo, yun lagi yung binabandera ng mga teachers natin sa atin. Ang mga Pilipino are very hospitable. Na kapag may pumasok sa bahay mo, parang talagang you make them feel at home. So as a national, in the larger scale, in a national scale, talagang napatunayan natin yon at nabanggit mo nga dun sa introduction, kahit yung mga Hudyo na persecuted by the Nazi Germany, they took refuge also in the Philippines. So, sa tingin ko, dapat itong yakapin ng mga Pilipino, itong ugali natin. Actually, meron nga nagsabi na isang historian, itong ugali natin to, ito rin yung weakness natin, kaya madali tayong masakop. Pero para sa akin, ito ay isang lakas ng Pilipino na kaya niya makipagkaibigan kahit kanino. At napakahalaga nun. Napakahalaga na ang Pilipino ay ah, magaling makipagkaibigan. Unang-una, ah, para mabuhay ka sa mundong ito, kailangan meron kang malakas na social capital. In a larger scale, in a national scale, our diplomatic relations with other countries, we should not be US alone or China alone or Japan alone. We should get along with everyone because it's the truth about it's just the truth. No man is an island. No country is an island, although we are islands. But figuratively, 7,000. yes, figuratively, I'm trying to say we need each other. We need each other. We need other countries. And whatever they need from us, I don't know. Sa ngayon, ang malaking contribution natin is our human resource, yung ating mga tao mismo, ang ating ano. Pero it has bad effects in our society. Pero sa ngayon, ito yung contribution natin sa mundo. At siguro kailangan nating panghawakan. Paano natin ito mapapalakas? Paano natin magagamot kung may mga problema? Maraming bagay na maging takeaway dito. Na yung ating lakas na maging hospitable, maging mapagkaibigan ay isang tatak Pilipino na talagang kailangan natin ipagmalaki. Thank you very much, Sir Rems, for that napakaganda ng iyong takeaway, napakaganda ng iyong wrap-up. And just to reiterate, totoong isang kalakasan ang pagiging hospitable ng mga Filipino. In fact, in our world today, struggling with all its problems, particularly this global pandemic, it is very important that we are friendly to other nations. They are friendly to us because in this world, we have to live interdependently. Okay. So, bago tayo magtapos, meron lang akong konting mga plug. Plug lang natin to. No? So, abangan ninyo ang iba't ibang mga publication materials ng High School Philippine History Movement sa mga darating na buwan. Actually, sa buwan na ito, ating pinagdiriwang ang Women's Month. At dahil po dyan, ang aming Instagram account at ang aming Facebook account ay naglalathala ng mga information sheet
tungkol sa mga natatanging kababaihan sa ating kasaysayan at lipunan. Yan po at maraming pang kapanabik na aabangan sa mga susunod na araw, linggo at buwan. Sir Jamaico, meron po ba kayong mga gustong bilin? Para naman po sa mga teachers na nakikinig po sa ating munting podcast, meron po tayong National Survey for Educators na gusto naming kunin yung pulso ng ating mga guro patungkol sa ating Philippine History Education ngayon under the K-12. Kung nakikinig po kayo, punta lang po kayo sa ating Facebook page, kunin niyo po yung link. Sana masagutan niyo po. Malaking tulong po ang inyong pagsagot sa ating survey. At naway magamit natin to upang maisulong natin ng ating mga adhikain. Salamat po. Salamat po, Sir Jamaico. At muli, salamat po sa mga sumagot na sa ating teacher survey at sa mga sasagot pa po. Maraming salamat din po sa mga magsasagot ng ating survey. At muli, maraming salamat sa ating bisita na si Sir Remington Regado. At maraming salamat din sa ating mga tagapakinig sa episode natin ngayon. Sana po ay meron tayong natutunan sa gabi na ito. Abangan po ninyo ang susunod na episode. Muli, ako po ang inyong lingkod na si Kevin Samson at sa ngalan ni Mr. Jamaico Ignacio, ito ang History, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Paalam! Salamat po!